And bakit may mga parang hindi naniniwala sa exorcism? Una sa lahat, depende sa training nila. No? Hindi tinuro sa kanila sa seminaryo, hindi tinuro sa kanila ng mga professors nila. And isang reason din ay siguro liberal yung pag-iisip. Liberal. So, pangalawa nun, takot sila. No? Meron akong alam, sinasabi, ang demonyo daw ay figure of speech lang sa Bible. Wow. Ha? Figure of speech. Meron din namang ibang, sad to say, pare na sinasabi, ang tagal ko ng pare pero hindi ko pa nakita ang demonyo. So, hindi siya totoo. Totoo po itong kinikwento kong ito. Kasi talagang verbatim na sinasabi. Ang tagal ko ng pare, bakit hindi ko pa nakakaharap yung demonyo? Pero kapag may possession, takot na unang tumatakbo. Dalin mo yan sa exorcist, ayoko yan. Something like that. Ganun po. Depende yan sa napag-aralan nila, sa training nila. Importante kasi yung seminary formation eh. Kasi sa seminary formation, doon ka mahuhubog intellectually, no? Hindi lang intellectually, yung buong pagkatao mo, cognitive, affective, psychomotor, sabi ba, no? Yung buong aspeto ng pagkatao mo, mahuhubog yan sa seminaryo. So kung ano yung nakagisnan mo, ano yung tinuro sa'yo, ano yung training niyo sa seminaryo, dadalhin mo yan hanggang maging pari ka. That's why may mga ibang pare, they don't believe in exorcism, they don't believe in demons. Maybe hindi tinuro sa kanila o baka yung level na yung ano nila, yung tawag dito, very liberal sila mag-isip, no? Liberal theology bang pag-aaral? Parang ganoon. Opo, liberal. Ang pari ba ay kunyari hindi naman siya na-appoint as exorcist. So hanggang saan yung minor lang? As long as he was ordained a Catholic priest, by the virtue of his ordination, he can perform minor exorcism. Hindi yung solemn. Hindi yung solemn kasi sinasabi ng canon law na ang solemn exorcism ay reserved sa mga appointed exorcist ng bishop. Of course, the bishop is the chief exorcist. Pero yung mga appointed exorcist ni bishop, sila yung makakapag-perform ng major exorcism. Ngayon, lahat ng pari po ba pwedeng mag-exorcise? Yeah. Ang sagot, yes. They can perform minor exorcism. Sa binyag nga ang deacon, di ba? Meron tayong panalangin ng exorcismo sa binyag. Yeah. Di ba? So, i-exorcise mo yung bata mula dun sa original sin. So, yun, minor exorcism na yun. So, all priests can perform a minor exorcism. Pwede rin sila mag-exercise ng mga sacramentals? Of course, kasi pari sila sacramental lang yun Okay. Yung misa, sacramento nagagawa nila, mas mataas ang sacramento sa sacramentals. Kasi mga iba, naiwasan, ba't kayo i-exercise? Yun, yun po. So sa mga kapatid kong pari na nanonood, pari po tayo, so we can exorcise sacramentals. No? Right. Kasi exorcism of sacramentals lang naman po yun No, hindi naman limited yun sa mga appointed exorcist lang. All priests, no, can do that. Can perform minor exorcism. But of course, as I've said, major exorcism is reserved for the appointed exorcist of the bishop. Yeah. And how about sa tatay ng tahanan, father? Yes, kasi ang tatay ay merong natural authority. Okay. Iko-quote ko yung kaibigan ko, si Brother Paulo, no? Si Brother Pau, sa bahay, nagdadasal sila gabi-gabi ng rosary. After that, ibibless niya yung mga inaanak ko, no? Nilalagyan niya ng holy oil sa noo and he can bless the house because he is the padre de pamilya. Meron siyang natural authority sa bahay. One time, meron kaming taping ng Know the Faith sa bahay ni Brother Paulo at sinamahan ko silang magdasal. Dahil nandoon ako, I joined them in prayer. Sabi sa akin ni Brother Paulo, dahil pari ka, kahit akong padre de pamilya, you have the spiritual authority, you do the blessing. So ako nag-bless sa kanila, sa mga inaanak ko. Wow. Kasi nga, yung pare, kahit saan magpunta yan, may spiritual authority. Amen. Ang tatay, may natural authority within his jurisdiction. Oo. Pwede ba mag-cast out ba yan? Sa kanyang bahay, kasi sakop niya yun May Okay. authority siya doon. Meron siyang natural authority doon sa bahay niya. But of course, pag may pare, ang pari ang gagawa. Okay. So, at least malinaw yan, father, di ba? Opo. Oo. Yung naalala ko yung tatay ko So, nung in-exercise ko yung bahay namin, may part na ako yung nagdasal, meron ding part na siya. Sabi mo sa akin, ba't sa akin mo pinapadasal to? Dad, ikaw yung padre de pamilya Meron ka natural authority dito. Sabi ko. So, dasalin mo yan, sabi ko. Pero in the absence of my father, ako yung nagdadasal lahat nun. Kasi nga, yung authority ng priest
spiritual authority. Wow. Malaki yung scope niya, yung Yeah. sakop niya. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here, and today ini-invite ko kayo na maging part ng aking supporters group dito sa aking ka-faith community, dito sa ating online evangelization na ginagawa. Pwede kayong maging supporters through Patreon. Sa Patreon, dito ilalagay ko yung mga face-to-face kong interview at mga online interview at magkakaroon kayo ng unedited early access dito. Sa Patreon, ang unique dito, pati yung face-to-face interview ay i-upload natin dyan na unedited. Para maka-join kayo, ay ilalagay ko yung link dito somewhere here or sa description kung paano kayo maka-join sa ating supporters sa Patreon. And sa YouTube, mas lower cost yung babayaran nyo dito. Pero magkakaroon din kayo ng early access dito sa YouTube pag naging supporters ko kayo. Dito sa mismong YouTube channel, naging member kayo dito, ay magkakaroon kayo ng access sa mga online interview. Ayan, mismong live interview, ma-access nyo yan for members only. Pero may catch din sa YouTube. Kung after ko nang ma-edit yung mga face-to-face kong interview, bago ko siya i-upload sa YouTube, ay magkakaroon ng access yung for members only. Ayan, so siguro mga 1 day ahead or 5 hours ahead, mapapanood nyo kagad yung interview na yun bago ko siya i-upload sa public. Para maka-join kayo sa YouTube bilang supporters, ay merong button dyan sa baba ng video na to kung saan pwede nyo i-click para maging members kayo dito sa YouTube. Siguro marami nagtatanong, Adrian, kala ko ba lahat ng content mo ay libre? Bakit may supporters? Di ba may bayad yan sa Patreon at sa YouTube? Yes, tama po kayo. Marami po ako na encounter na mga nagme-message kung saan daw nila pwedeng mapanood yung naging interview ko. After ko ma-announce, kunyari na-interview ko si Father Chad Ripperger, so marami na po kagad naghahanap. Pero imposible po natin magawa yon. So kailangan po nating edit yan, pagandahin, bago natin upload sa ating platform, sa ating mga social media platform. So sa mga taong gustong-gusto, atat na makapanood ng early access, unedited, ay ina-upload ko siya sa Patreon at sa YouTube. So, pwede nyo siyang mapanood dyan. Yun yung benefit nun kung talagang gusto nyo siyang mapanood kaagad. Pero, hindi lang yun ang catch. Pag naging member kayo ng ating supporters group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating online evangelization na ginagawa. Yes, libre nyo siyang nakukonsume sa ating YouTube channel at sa mga iba pang nating mga social media platform. Pero tandaan po natin yung ginagamit natin sa mga software, yung cameras, and yung time, yung effort, pupuntahan natin yung mga guests, ay hindi po libre yan. 'Di ba sa panahon ngayon, ang mahal na rin ng gas. Pamasahe, anything na binibigay natin sa mga guests, ay may cost po lahat ng yan. So, pag naging member po kayo, naging supporters ko kayo, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization at magiging part pa kayo ng ginagawa natin. At sobrang nagpapasalamat ako in advance kung kayo ay magde-decide na maging ating mga supporters dito sa ating online evangelization na ginagawa. And alam naman natin na itong laban na to is a spiritual battle, na dito sa online ang dami ng mga fake news, mga maling balita, maling information dito sa social media, ay nilalabanan natin itong mga diabolic influence nito for giving you a solid Catholic content na na-interview natin na ating mga guests. Ipagdasal nyo, ipag-pray nyo kung kayo ba ay tinatawag ni Lord na maging supporters ko dito sa ating ka-faith community. And kung wala ka naman capacity na maging supporters ko, ay syempre yung dasal mo ay enough na para sa akin. Please pray for me and for this ministry na patuloy nating itong magawa. Kaya mga ka-faith, kung gusto nyo pong maging part ng ating supporters group, i-click nyo lang yung link sa Patreon at yung button dito sa YouTube. So thank you and God bless.